Mga kapatid, ito lang po ang mahirap kapag nagbababa kami ng transmission, lalong-lalo na po kung yung sasakyan po ay 4x4. Kasi talagang napakaraming kakalasin, cross member, pati yung mga suspension na parts. Kasama na po itong mga arms, kasama na yung mga brake parts, suspension parts, lahat yun kaya ibinababa namin. Pati yung propeller dun sa likod. Kaya po wag po kayong magtataka kung halimbawa nagpa-rebuild kayo ng transmission nyo tapos malaki ang siningil sa inyo. Kasi nga po, lahat naman ng mga pyesa na to, lahat yan, ipo-pull down, ibababa yan, kakalasin yan, ibabalik din namin. So walang iniwan po yun doon sa nagpalit kayo ng mga pyesa na yan at ipina-repair nyo. Ganon din po ang magiging suma ng labor cost. Kaya po nagiging mahal ang pa-rebuild or pa-overhaul ng transmission kapag po 4x4 yung mga sasakyan na gagawin. Unlike po dito sa mga ganitong klase ng sasakyan tulad yung crosswind na yan, rebuild din po ang transmission niya na yun. Pero wala kaming ibinababang mga ibang parts kasi walang nakaharang sa kanya. Maalwan. Sabi nga po, maalwan yung mga gagalawin namin, yung sa ilalim ng sasakyan. Kaya medyo mababa lang ang talagang labor namin kapag po nag-overhaul ng automatic transmission ng mga crosswind, Mitsubishi Adventure, mga Toyota, yan yung Fortuner po na yun nandun. So ganun din, medyo maluwag yung aming galawan. Pero itong RAV4 na to, palibhasa nga po ay compact vehicle to, tapos 4x4 pa. Ayan, talagang masikip. At siguro lalaki ang babayaran talaga ng may-ari nito. Bibigyan na lang natin ng discount kasi kapatid naman po ito. Ito pa mga kapatid, meron kaming isang ginagawa dito, sportivo, automatic. At ito po yung kanyang oil pan sa kanyang automatic transmission. Makikita nyo po kung gaano kadumi yung nakuha, yung mga naipon dito sa oil pan. So matindi metal shavings ito dahil sa dami nitong mga rebaba na nakuha. Ayan, papakita ko po sa inyo. Ayan, ganyan na po talaga kadumi. Kaya po yung oil niya, yan na po yung nangyari. Ito po yung case ulit mga kapatid na nabili lang po ito nung may-ari. Umaandar naman, working naman yung transmission niya. Pero siyempre dahil kabibili lang niya, hindi pa niya to kilala. Siguro pag kami nag-test drive nito, saka pa lang namin masasabi kay kuya na hindi siya ganung 100% na ganung ka-okay. Pero bago namin gawin yon, lilinisin muna natin tong kanyang transmission, yung oil pan, pati yung strainer. Para kung sakali yung mga okay pa talaga ay hindi na mag-deteriorate yung problema or yung kalagayan ng kanyang transmission. Paano kung hindi ka bumalik ng braking period 1,000 kilometers or sabihin mo halimbawa yung ibang kasa 2,000 kilometers, paano kung hindi mo ibalik? Ano ang pwedeng magiging problema? Siyempre magkakaroon sila ng dahilan para alisin sa iyo yung warranty. Kung may nasira dyan, ikaw na may kasalanan, hindi na sila. Usapang bilihan ng sasakyan, palibasa bare months, November, December, marami pong bibili ng sasakyan, lalong-lalo na yung mga negosyante. Kasi nga, pag bumili ka ng brand new na sasakyan ngayon, meron kang tax na ipambabangga sa BIR next year. At karamihan din po dyan ay yung mga talagang nakakatanggap ng malalaking bonus. Bonuses. Bumibili po ng sasakyan. Pero mga kapatid, napaka-importante. Kapag po bumili kayo ng bagong sasakyan, ano yung mga dapat gawin? Gusto nyo po bang yung bagong sasakyan nyo ay tumagal ng napakahabang panahon na hindi halos nasisira, hindi nagkakaroon ng problema, mabagal ang kanyang pagka-blow-by? Gusto nyo po ba ganun, tumagal ang inyong sasakyan? Para maging ganun po mga kapatid, meron po akong ituturo sa inyo kung ano ang dapat gawin kapag po kayo ay bumili ng bagong sasakyan. Ito po, pag-aaralan po natin. Diba, yung makina bagong buo. Oo. Ikakabit pa lang doon sa body, doon sa planta to, sa planta. Oo. Paano nila chine-check yung makina? May kanya-kanya silang procedure eh. Pinaandar nila. Meron silang hulmahan, nakaipapatong doon yung makina.
lagyan ng mga gauges, lagyan ng tambucho, kumpleto yun. Paandar nila yun, may certain time silang limit kung 30 minutes o ano, maandar ng ganong RPM, kung anong taas. Tapos obserbahan nila, una yung leak, tapos yung sunog ng tambucho. Minsan susunog yung tambucho, namumula, alam na nila yun, overheat yun. Temperature, lahat. Pagka okay na, o tsaka palang ibabalot kung dadalhin, o di ka isasampa sa biyang Doon sa makina. makina. Mga kapatid, tulad nga po ng sinabi namin sa inyo, kapag po kayo ay bumili ng brand new na sasakyan, meron pong mga unang-unang dapat na gagawin nyo para po ang inyong sasakyan ay magtagal, para ang inyong sasakyan ay hindi magkasira-sira pagdating ng panahon. Ngayon, dahil sa sobrang excitement natin, nakakalimutan nyo ng karamihan. Sa totoo lang po, pagbili nyo ng bagong sasakyan, i-orient naman kayo ng inyong salesman or saleswoman kung ano yung mga dapat gawin. Pero kung hindi kayo ma-orient, ito po yung aming video. Ang unang-unang dapat nyo pong gawin mga kapatid, pagpunta nyo sa dealership, dapat po, bago nyo bayaran ang inyong sasakyan, bago nyo po yan pirmahan kung ano man yung mga papeles na nandoon, ikutan nyo muna yung sasakyan na napili nyo. Tignan nyo po ang body niya, tignan nyo ang mga, kung may gas-gas ba, kung may mga dents ba. Pwede naman yung itaas din ng hood. Inspeksyonin nyo lahat. Kung maaari, kung kinakailangan, silipin nyo rin yung mga ilalim niya, inspeksyonin nyo. Kasi once na mapirmahan nyo na ang mga dokumento, wala na humbalikan yan. At siyempre po, may mga dealership po na pumapayag sila na i-test drive nyo. Yun talaga ang gusto nyo. At yung sinabi naman ng inyong ahente na, okay sir, ito yung aming ibebenta sa inyo. Okay, ikutan nyo, tignan nyo, lahat, inspeksyonin nyo, pati yung electronics niya, pati yung loob niya, lahat ng amenities niya, yung body niya, yung mga gulong niya, inspeksyonin nyo na po yan. And then, i-test drive nyo. Kung pasadong-pasado na po sa inyo, edi okay, pwede nyo na po siyang i-drive. Pero sandali, kapag i-drive nyo na po yan, meron po kayong dapat na malaman. Halimbawa po, inilabas nyo na sa kasa. Ini-start nyo ang engine, inilabas nyo na sa kasa, nandyan na kayo sa highway, mga kapatid. Wag nyo pong uugaliin na gawin na patatakbuhin nyo ng mabilis tapos binibigla nyo ang preno. Kasi po mga kapatid, kapag sudden ang preno nyo, binibigla nyo yan, mabibilisan nyo, pepreno kayo at medyo hindi tama yung ating driving habit, mabilis pong masisira ang inyong braking system. Mapupudpud kaagad yung mga brake pads nan. At pwede pang mag-cause yan ng uneven wear doon sa inyong rotor. So kung masisira po kaagad ang inyong braking system sa loob ng napakabilis na panahon, wala pong warranty yan. Ang gulong, ang brake pads, ang brake shoe, ang mga wiper blades, hindi po yan pasok sa warranty. Pero meron pong mga dealership, may mga kasa na nagbibigay ng 90 days pagdating po sa brake pads, pagdating sa wiper. Pero sa gulong, hindi po. Wala pong warranty yan kasi napupudpud talaga yan. Yun nga lang, pwedeng mangyari kung halimbawa, bumabiyahe kayo, wala naman talagang ibang aberya, biglang pumutok ang gulong nyo, ibang usapan yon mga kapatid. So may mahahabol kayo doon at meron kayong mairireklamo doon. Kasi bagong-bago, sabihin natin, 100 pa lang ang tinakbo, 100 kilometers, pumutok na, hindi po pwede yun, nagkaroon ng problema. So unang-una po, alagaan natin yung sa preno kasi po, hindi yan kasama sa warranty at pagdating ng panahon, pag yan ay nasira sa napakaiksing panahon, ay magkakaproblema po talaga kayo. Ngayon mga kapatid, ito po, puntahan natin yung engine. Pagbili nyo po ng bagong sasakyan, bibigyan po kayo ng break-in period ng lahat ng kasa, ng lahat ng mga dealers na yan. Kahit na anong brand pa ng sasakyan na mabibili nyo. Meron po talaga silang break-in period. Ibig sabihin, yung sasakyan na yan, hindi pa yan nagamit, hindi pa yan talaga na-testing sa mga lugar na pupuntahan nyo, sa mga lansangan. Hindi pa siya na-testing doon. Although yung makina na yan at yung technology na yan ay tested na po talaga. Pero meron kang break-in period pagdating doon sa internals ng engine mo. Pagdating po sa break-in period, iiwasan nyo po yung high acceleration. Yung hard acceleration. Ano yung high? Yung palaging umaakyat ng ang taas, hindi po pwede yun sa break-in period. Dapat po, at least nasa 2,000 RPM ka lang or mababa pa. Anyway, yung break-in period naman ay around 1,600 kilometers lang. Karamihan, yan ang binibigay ng mga kasa
ng mga dealership. Yung iba nga 1,000 kilometers lang. Pero mga kapatid, doon sa break-in period na yon, bawal po talaga yung nag-high RPM kayo. Ngayon, kung sasabihin nyo, hindi, okay lang yan. Huwag mong gawin yun mga kapatid kasi kotse mo yan, sasakyan mo yan, SUV mo yan. Kapag ka doon sa break-in period na yun, binayolate mo yon, unang-una, mga kapatid, ang magkakaroon ng problema, yun naman kotse mo, yun naman sasakyan mo, yung SUV mo. So ngayon, bakit mabawal yun? Hindi pa po kasi lapat na lapat yung mga piston yan, yung mga piston ring yan. Lahat ng kasukasuan ng sasakyan mo, hindi pa siya ganung lapat. Kahit sabihin mong ginawa pa ni Japan yan, ginawa ni Korea yan, ginawa ni US yan, ni Europe yan, kapag bago ang sasakyan, meron ka talagang break-in period. Halimbawa, pagbili mo ng sasakyan mo, paglabas mo ng kasa, iuwi ka ng Pangasinan, okay lang yun. Pero mga kapatid, yung haba ng biyahe na yun, bawal po doon yung mini-maintain mo, yung RPM mo na nandoon sa 3,000 RPM o siguro sinusubukan mo pa yung speed niya, nandoon ka sa highway, nandoon ka sa NLEX, hinasagad mo pa. Ang speed mo around 140, 150 kasi siyempre bago, bawal po yun mga kapatid. Masisira ang sasakyan mo doon. So isa po yan sa mga ipinagbabawal kapag bumili ka ng bagong sasakyan. Kasi po, kahit yung mismong manufacturer ng sasakyan mo, isinasuggest niya yun na wag mo muna yan pipigain ang RPM. So yung hard RPM, naka-stationary ka lang, naka-park ka lang, naka-neutral, boom, 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 bawal po yun. Bago po ang sasakyan mo. Hindi pa po yan talaga lapat na lapat. Hindi pa naglapat yung mga piston ring niyan, yung mga connecting rod bearing niyan. Lahat nung nandoon na sa loob ng makina mo. Tapos hina-hard acceleration mo pa. So, yung mga ganung pagkakataon mga kapatid, pwedeng makasira yan ng makina mo. Maaaring hindi mo siya maramdaman habang ikaw ay nasa break-in period. Pero mga kapatid, mararamdaman mo yan habang lumilipas ang panahon. Bakit 3 taon ka pa lang ang lakas na ng blow-by mo? Bakit 2 taon pa lang ang lakas na ng blow-by mo? Bakit po? Nagkaroon ng metal shaving sa loob. May mga nagasgas na kagad na hindi pa dapat magasgas kasi po napuwersa siya sa tindi ng stress na napala niya nung nandoon pa siya sa break-in period. So ibig sabihin mga kapatid, talagang yung break-in period na yon, ikaw po ang gagawa nun, hindi yung kasa, hindi yung manufacturer. Dapat yon maiingatan mo yung sasakyan mo. Umuwi po kasi ako sa Pampanga. Ngayon, bibili po ako ng sasakyan ko dito sa Quezon City. O sabihin na natin, around 200 kilometers po yan, yung biyabiyahin nyo. O doon na kayo sa pinakamalayong part ng Pampanga. Sabihin mo 200 kilometers. Mga kapatid, walang problema yon. Pero i-maintain nyo lang yung inyong RPM, yung inyong speed, no? Doon sa normal speed lang. Anyway, sa mga highways naman natin, diyan sa NLEX, 100 kilometers per hour lang naman talaga yung maximum. At pasok na kayo doon. Sa mga modernong sasakyan ngayon, yung 100 kilometers per hour na speed mo, around 2,000 RPM. So mababa pa yon. Pero kapag po tumatakbo kayo doon at binibigla-bigla nyo, mag-o-overtake kayo, halimbawa kung yung o-overtake nyo, 100 na yung speed niya at 2,000 RPM, o-overtakean mo. Siyempre yung RPM mo, nataas talaga yun kasi o-overtake ka Iwasan nyo po yun. Habang kayo po ay nandoon sa break-in period. Kasi po talagang magkakaroon ng wear and tear kaagad yon, yung premature wear doon sa inyong makina. At kapag ganun po ang nangyari, hindi po tatagal ang makina nyo. Lalong-lalo na po yung mga naka-automatic transmission. Biruin nyo, yung automatic transmission nyo, hindi naman yan napaandar doon sa planta. Napaikot lang siya. Hindi siya talaga umandar ng may load. Ngayon, pag inilagay na sa sasakyan nyo, siguro mga ilang metro lang yan habang iyan ay niloload sa barko kung iyan man ay CBU, yung complete build-up, completely build-up. Ibig sabihin nun, buo na nung dinala dito sa Thailand, buo na nung dinala sa Pilipinas, o ganun yun. Pero kung ang sasakyan nyo ay CKD, no, yung knockdown unit, syempre binuo lang yan dyan sa Thailand, binuo lang yan sa planta kung saan man. Tapos isinakay sa barko, dinala dito sa Pilipinas. Halos hindi pa talaga napaandar yung transmission mo. Tapos pepersahin mo. Meron pa nga po bagong-bago, ipinanghila niya, pinangtow niya. Sa totoo lang po, meron pong ganyang karanasan. Nasira po kagad yung kanyang transmission. Nasira kasi mas malaki pa dun sa pickup yung hinila niya. At yun, nasira na nga yung transmission, walang warranty yun mga kapatid. Hindi kasi basta-basta masisibak yung transmission mo ng ganun-ganun lang. Okay, kung sakaling hindi nasira, magkakaroon ng wear. Kasi nandoon pa siya sa break-in period. Hindi pa halos talaga naglapatan yung mga clutches niyan, kung ano man, yung mga bearings niyan, yung mga, kung ano-anong mga nandoon sa loob ng transmission. Tapos ipantotow mo.
Within the break-in period, hindi po talaga dapat siyang gawin na gano'n, na panghila, sakyan ng sobrang bigat na load, tapos tumataas yung RPM mo. Meron po akong karanasan, dahil ako po ay bumili rin naman ng brand new na sasakyan. Kaya ito nga po ay nagkaroon pa ng usapin noong araw, pero hindi ko na po babanggitin yon. So, nung ipina-change oil ko po yung aking sasakyan, yung unang-unang change oil ko, hiningi ko talaga yung oil filter. Kasi po, siyempre, mekaniko naman talaga tayo. Hiningi ko yung oil filter na pinagpalitan at ibinigay naman sa akin. Binuksan ko yun, biniya ko yun, at nakita ko may mga konting metal debris. So yung metal debris na yun, sabi naman ng marami, natural yun. Kasi nga, yung sasakyan mo, doon sa break-in period, meron talagang pwedeng magkaganon. Dahil nga, nung ginawa pa yan doon sa planta, pwedeng merong konting hindi perfect. No? Tapos nung gumana na siya, nandoon na, humalo na sa langis yun. Paghalo sa langis ng mga metal debris na yun, pupunta yun sa oil filter. At makikita nyo po yun doon sa unang-unang change oil nyo, mga kapatid. Kaya yung unang change oil nyo, iyan po yung pinaka-importante. Kaya lang, meron pong mga dealership na, halimbawa, nabili mo na. Okay, babalik ka after 1,600 kilometers or yung iba, 1,000 kilometers, babalik ka doon para i-check nila yung langis mo, i-check nila lahat. So, yun yung usapan babalik ka doon. So, matatapos ang iyong break-in period doon sa 1,600 kilometers. Pero dapat tanungin nyo, ano ang ginawa nila? Kung nag-change oil sila, dapat alam nyo po yun. Kasi meron kayong basihan. Ngayon, hindi po talaga sila nag-change oil. Nagpapalit lang po sila ng oil filter at tinatop up nila yung oil. Ganun lang po ang ginagawa nila. Karamihan po ng mga kasa. So dapat, kung ako po tatanungin nyo, kapag po brand new ang sasakyan nyo, mga kapatid, yung after ng break-in period nyo, i-change oil nyo na. Mura lang po ang langis. Kasi hindi naman po lahat ng mga metal debris na nandoon na iwan sa makina nyo, ay hindi nyo yan i-change oil. Hindi naman lahat ng mga debris na yon ay papasok sa oil filter. At ang worst case na senaryo na pwedeng mangyari, yung mga metal shavings na yan, yung mga debris na yan, hahalo sa langis mo at yun ang magkukos ng malaking problema. Kaya kung bago po ang sasakyan nyo, pagkatapos ng inyong break-in period, dinala nyo ulit doon sa dealer, i-request nyo na i-change oil nila. Hanggat maari, mura lang naman yung oil. Pagka-change oil noon, kampante po kayo. Kasi nga po, talagang nahugasan yung makina nyo. At doon na po magsisimula ngayon yung inyong preventive maintenance service, yung mga period ng PMS. So mga kapatid, eto naman po. Kapag po nandoon na kayo sa PMS, sa kasa, siyempre, warranty yan. 100,000, whichever comes first doon sa 3 years. So, kontrolado kayo ng kasa dahil nandoon nga yung warranty. Hindi nyo pwedeng hindi sundin yon or else maboboid ang inyong warranty. Ngayon, siguraduhin nyo lang po mga kapatid na tuwing papasok kayo, kung saan mang dealership yan, ay i-check nyo muna yung langis nyo. Anong kulay, videohan nyo, picturean nyo, at i-check nyo rin yung inyong oil filter. Para paglabas nyo ulit, i-check nyo lang kung meron po ba talagang na-perform na change oil. Hindi ko po sinasabing hindi nila ginagawa yon. Kaya lang, para makasigurado lang po kayo. So, every time na ginagawa nyo yon, magiging kampante kayo na tuwing lalabas sa kasa ang inyong sasakyan ay talagang na-change oil siya. So, karapatan nyo naman po yon. Okay mga kapatid, yung ating break-in period, kapag hindi nyo po nasunod yan, halimbawa po, 1,600 kilometers ang dapat takbuhin, babalik kayo sa kanila para i-check nila, yun yung break-in period. Hindi kayo bumalik at umabot pa ng 5,000 kilometers, pwede pong ma-void ang warranty nyo. Siyempre, magkakaroon sila ng dahilan para alisin sa'yo yung warranty. Kung may nasira dyan, ikaw na may kasalanan, hindi na sila. Kasi importante po kasi yung break-in period na yun. Kasi meron silang i-check dyan . Kaya dapat po mga kapatid, kung brand new ang sasakyan nyo, tutugon po kayo doon sa kanilang hinihingi na after 1,000 kilometers, 1,600 kilometers, ibabalik nyo sa kanila, i-check po nila ang unit nyo. Kapag po bago yung sasakyan nyo, yung mga electronics niyan, pasok din po yan sa warranty nila. Kaya kung maglalagay kayo ng bagong stereo or kung ano-anong mga ilaw dyan, dapat alam nila. Kaya po doon sa mga kasa, meron silang parts department at meron silang accessories.
So, kung gusto nyo lagyan niya ng bagong accessories, ay doon nyo sa kanila ipakabit kung hindi man sa kanila binili. Importante po yun, sila ang magkakabit. Sa gulong, ang alam ko, hindi naman nila pinapakailaman ng warranty yun. Kung gusto mo magpalit ng gulong, at kung anong gulong ilalagay mo, syempre, ang maboboid lang doon yung suspension. O magreklamo ka ng tumigas yung ride mo, nagkaroon ng problema, okay, wala kang warranty ngayon doon sa suspension. Kasi nagpalit ka ng gulong. Kung nagpalit ka ng stereo, at hindi mo ipinaalam sa kanila, hindi sila yung nag-install, okay, maboboid yung warranty mo sa electronic, doon sa loob, sa system, at kung mga anong amenities man yon. Ngayon mga kapatid, ito po ang ilang mga tips. Kapag po kasi bago ang sasakyan, sobrang excited nung kuya natin, nung kapatid natin. So, dadaan sa car wash, sa gabi, uuwi, bagong paligo yung kanyang sasakyan, bagong car wash. Talagang pati yung mga ilalim, binobomba ng tubig yan. No, halos hindi madapuan ng langaw yung kanyang sasakyan. Every day, halos ginagawa niya yun. Pag galing sa trabaho, dadaan sa car wash. Kung malayo ang pinanggalingan mo, pupunta ka ngayon sa car wash na malapit sa inyo, mababasa ngayon yung mga rotors mo. Okay? Delikado yun. Pag sobrang init, binabasa mo. Mabilis nahihina ang bakal mo. Pangalawa, pag uwi mo sa bahay mo, basa pa yung rotors mo, basa pa yung mga braking system mo, kaya po mabilis kalawangin. Kaya po kung kayo po ay merong bagong sasakyan, brand new, kung gusto nyo talagang malinis siya palagi, sa umaga nyo pa karwas. Or hanggat maaari, kung hindi nyo naman gagamitin the following day, wag nyo na munang ipakarwas. Dahil ang mga brake, ang mga rotor disc po natin, kapag po yan ay nabasa, kinakalawang yan. Pansinin nyo po, pag in-standby nyo yan ng 2 o 3 araw, na umuulan at nakaparada lang yan sa labas, tignan nyo po yung mga rotor disc nyo, kinakalawang na yan. At kapag ka po kinakalawang, pinaandar nyo, doon na po magsisimula, gagaspang na yan. Kaya pagdating nyo sa highway na memreno kayo, nanginginig po ang manibela nyo. So prone doon yung mga rotor disc, yung mga disc brake. Sabi nga, kung harap at likod yan, oy, 4 ang aalagaan mo. Meron pa akong isang idadagdag lang, no? Kasi, sabi nga natin, kung halimbawa bumili ka ng bago mong sasakyan, hanggat maaari, hindi siya nag-high RPM. Paano kung bumili ka ng sasakyan diyan sa Baguio City? Ay, baba ka ng Baguio, dito ka mag-braking sa ano. Dahil siguro mga naka 100 to 200 kilometers ka, medyo maganda na yon. Pwede mo nang i-maintain yung takbo mo. Hindi, ang Baguio, kung pupunta ka ng Bicol o pupunta ka ng Tagaytay, Batangas, balikan ka, baka maubos mo yung 1,000 eh. Oo nga, 1,000. Halos tapos na yung braking mo. Naka-braking ka na. Pagdating mo sa Baguio, 900 na. Oo. Doon sa Cannon Road. Pero mas maganda nun, bago ka umahon ulit ng Baguio, tagarong ka, pa-change oil mo na rin sa Pa-change mga oil na. gasolinahan doon, mga Oo. kung ano doon. Kung Pero kung may procedure ang ano, hindi kasi yung warranty, kunwari, sa Baguio binili, pwede mo rin ipa-service sa ibang sa iba, oh. sa ibang Sa ibang outlet. kasa, oo. Oo, ibang outlet. Kung Okay halimbawa, naman yun. Toyota binili mo, Toyota Baguio ka, pwede ka rin magpa-service sa Toyota Batangas. Toyota Caloocan, Toyota Batangas, ang daming Toyota eh. Doon ka na lang Doon ka na pa-service. magpapaservice. Importante po yun mga kapatid. Kasi hindi mo talaga siya pwedeng persahin. Kung doon mo binili yan sa mga ganong areas, mapepersa yung makina mo, delikado po talaga. Pagdating ng panahon, lalabas yung problema. Kasi tulad nga po nung sinabi namin sa inyo, kapag binuo kasi yung sasakyan, meron talagang magiging debris, mga metal debris na yan, na talagang bihirang-bihira yung hindi magkakaroon ng ganong problema. Kaya nga yung mga kasa, yung mga dealership, pagka yan ay binili mo, meron kayo talagang pag-uusapan na break-in period. Ngayon, ang isang malaking problema, kaya po yung ibang mga sasakyan na nagagawa namin dito, bago pa sira na yung transmission, ilang taon pa lang, parang itong isang Fortuner na to, sira na yung transmission, 120,000 kilometers lang tinakbo, 6 years pa lang yan, pero malaki yung tinakbo niya. Pero kahit na umabot pa ng 200,000 kilometers yan, dapat hindi siya basta-basta masisira. Okay, yung iba kasi, pagbili ng sasakyan, ipinang-grab, ipinang-lalamove, delivery, pinang-taxi. Ay mga kapatid, kaya nga yung mga taxi, hindi sila covered ng warranty. Diba? Kung pinang-grab mo, madali talaga masisira. Pero sana, kung ipang-grab mo, ang sasakyan mo, kung gagamitin mong pang-business, mga kapatid, yung break-in period, isipin nyo sana yon. Bago mo yan ipang-business,
gawin mo muna yung mga dapat gawin habang yan ay bine-break in. At yung sinasabi ko nga po sa inyo, after nung break-in period na yon, mag-change oil na kayo. Palit ng oil filter, palit ng langis. Maaaring makita nyo, uy, ang linaw-linaw pa, ang ganda-ganda pa. Pero yung metal debris na nandoon na naiwan sa filter at meron pang naiwan doon sa makina dahil nga kailangan nyo siyang madrain, kailangan mailabas yun. So, yun po ay panigurado lang. Ngayon, kung magtitipid kayo, nasa sa inyo po yan. Pero yun yung unang-unang gastos nyo doon sa inyong sasakyan. Kung kami po ng mga mekaniko ang tatanungin nyo, after ng break-in period, i-change oil nyo po. Mura lang yan. Kung kotse, 4 na litro ka lang. Kung mga SUVs, yung medyo malalaki, mga 9 liters. Yun lang naman eh. Tapos oil filter. Isama nyo na yon sa, kung kayo po ay bibili ng brand yung sasakyan ngayon, isama nyo na yun, idagdag nyo na yun sa budget. Para po mapangalagaan at maingatan po ang inyong sasakyan. So yun po mga kapatid, bago nyo iuwi ang sasakyan nyo, sana po napanood nyo itong aking video. Malaki po ang magiging tulong nito sa sasakyan nyo at para tumagal ng daan-daang libong milyahe o kilometro ang inyong sasakyan na natatakbo niya. At makaiwas po kayo sa mga hindi kanais-nais na gastos pagdating ng panahon. Mga kapatid, Autorans, maraming salamat po sa inyo sa pagtangkilik po sa aking mga vlogs. Mabuhay po kayong lahat.